mapagpala at makabuluhang hapon sa lahat na nandirito ngayon. Mga kapatid at mga kaibigan, nandito kami ngayon upang ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos. Sa saglit na panahon, kami ay nagnanais na sana'y inyong pakinggan. Pero nasa sa inyo na mga kapatid at mga kaibigan kung ito inyong paniwalaan o sa hindi. Hindi ito sa pilitan. At hindi rin ito pamimira. Hindi kami pumarito upang mamira. Hindi din kami pumarito upang akayin kayo na magpamimbro sa kahit anong relihiyon. Andito kami ngayon upang ibahagi ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na nangyayari ngayon sa ating sanlibutan. Nasa mga kahuli-hulihang araw na tayo, mga kapatid at mga kaibigan. Nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Hindi kagaya noon na ipinanganak siya na bata na ngayon ang sinisilibrate ng karamihan. Marami ngayon nagsisilibrate dahil sa ipinanganak na Panginoon na si Kristo Jesus noon. Pero sa pagbalik niya, hindi nakagaya noon na bata siya. Hindi nakagaya noon na pagtawanan siya at pinako doon sa krus. Sa pagbabalik niya, tayong lahat ay kanyang huhukman, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya kami pumarito ngayon upang kayo ay sana kayo ay magbalik loob sa Panginoon. Dahil tayong lahat ay haharap sa Kanya. Kung paano walang pinipili ang kamatayan, ganon din ang paghuhukom. Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Panginoon. Huhukman tayo sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sa araw ng paghuhukom, di ka tanungin kung anong relihiyon mo. Sa araw ng paghukom, di ka tanungin kung anong pinag-aralan mo. Hindi ka tanungin kung gaano mo kayaman dito sa mundo. Sa araw ng paghukom, ang basihan ng Panginoon ay ang ating mga pinagagawa. Marami tayong inaakala dito sa sanlibutan na tama, pero mali sa Panginoon. Sa sanlibutan, tama na ang pwede na ginagawang pwede na ang babae magrelasyon sa kapwa babae. Lalaki magrelasyon sa kapwa lalaki. Dito sa sanlibutan, pwede na ang babae kumilos siya na parang lalaki. Ang lalaki manamit siya na parang babae. Pwede yan dito sa sanlibutan. Pero hindi yan kinatutuwa ng Panginoon. Dito sa sanlibutan, kung may pira ka, pwede ka maglasing, magbisyo, manigarilyo, manugal. Pero ang mga gawain yan, hindi kinalulugdan ng Panginoon. Dito sa sanlibutan, ang mga may asawa na magrelasyon pa sa iba. Pwede ninyong gawin yan dito. Pero sa harap ng Panginoon ay hindi niya yan kinalulugdan. Dito sa sanlibutan, ang mga kabataan hindi pa ikinakasal, sila ay nagsisiping na. Pwede niyo yung gawin dito, pero sa harap ng Diyos, impierno ang inyong patutunguhan kung hindi niyo yan pagsisihan, mga kapatid at mga kaibigan. Marami tayong inaakala dito sa mundo na tama, pero mali sa harap ng Panginoon. Kaya nandito kami ngayon upang ipaalala sa inyo. Maaari mo siya na pagtawanan ngayon o biro-biruan, pero sa araw ng paghukom, walang magtawa-tawa sa harap ng Panginoon. Sa araw ng paghukom, tayong lahat ay titiklop tayo sa harap ng Panginoon. Luluhod tayo. Kung gano'n natin kakawawa, kung may lindol, may bagyo, may baha, ganon din sa araw ng pagharap natin sa Diyos, mga kawawa ang ating mga mukha. Lalo na kung tayo'y huhukman niya sa impierno, mga igala, mga igsoon. Ayaw ng Panginoon na ang tao ay matapon sa impierno. Kaya binibigyan niya tayo ng pagkakataon na magsisi.
Iyan ang kanyang pinaka-importante na mensahe nung siya'y pumarito sa mundo. Tayo ay kanyang tinatawag na magsisi, sapagkat tayong lahat ay nagkasala sa Diyos. Walang ni isa sa atin ang hindi nagkasala. Pati kami ng aking asawa ay mayroon din kaming mga nakasalanang nagawa. Hindi kami nagmamalinis dito ngayon. Ay, mag-ingat, ate. So tayong lahat ay mga makasalanan, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya tayo tinatawag ng Panginoon na magsisi. Sapagkat may kabayaran ng ating mga kasalanan. At ang kabayaran po ng ating kasalanan ay ang apoy na hindi namamatay sa impyerno. Ayaw ng Panginoon na mapunta tayo doon. Kaya tayo binibigyan niya ng pagkakataon ngayon. Nung siya'y pumarito, hindi niya tayo hinayaan o inutusan naggagawa ng kahit anong gusto nating gawin. Nung siya'y pumarito, kanya tayong inutusan na magsisi, talikdan ng ating mga kasamaan. Nung siya'y pumarito, hindi na tayo binigyan ng kalayaan na magpatuloy sa ating mga kasalanan, kundi tayo'y kanyang nais bigyan ng kalakasan at kalayaan mula sa ating mga kasalanan. Yan ang tunay na dahilan kung bakit tumungo ang Panginoon dito, upang tayo ay makatalikod sa ating mga kasalanan. Kung kayo may mga pananampalataya sa Panginoon, ang tunay na pananampalataya sa Kanya ay may pagbabago ka sa buhay mo. Magdudulot ng pagbabago ang pananampalataya sa Panginoon. At yan na ang nais namin na mapasa inyo. Pagbabago, sapagkat sinabi ng Panginoon, kung tayo hindi mabago, kung tayo magpapatuloy sa pagkakasala, hindi tayo makapasok sa kaharian ng langit. Alam namin na halos lahat kayo dito, halos lahat ng tao na gustong makapasok sa kaharian ng langit. Wala sigurong tao na gustong maimpyerno. Kung meron man, iilan lang. Pero ang lahat, hindi lahat ng may gusto na makapasok sa langit ay makapasok. Sapagkat sinabi ng Panginoon na maraming gustong pumasok, pero sila hindi makakapasok. Kunti lang ang makapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Sinabi ng Panginoon na ang mga makapasok doon, sila lang na may pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay ating paniwalaan ang kanyang bugtong anak na si Kristo Jesus. Si Kristo Jesus, hindi siya bato, hindi siya kahoy, hindi siya ribulto na gawa sa kamay ng tao. Hindi siya nananatiling nakadupa sa krus. Si Kristo Jesus, siya'y pinako sa krus. Pagkatapos ng 3 araw, siya'y muling nabuhay. Buhay ang Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. Maaari ninyo siya ngayon na pagtawanan o kagalitan, magalit kanyo sa kanyang salita ngayon. Pwede nyo siyang gawin ngayon. Pero sa araw na siya'y babalik at uhukman niya tayong lahat, walang tatawa-tawa sa harap ng Panginoon. Walang maggalit-galitan, mag-angas-angasan sa kanyang harapan. Sa araw ng paghuhukom, lahat ng tuhod ay luluhod sa harap ng Panginoon. Kung hindi niyo siya tanggapin ngayon, sa araw ng paghukom, hindi din kayo niya tatanggapin. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Pero nais ng Panginoon na tayo ay makapasok sa kanyang kaharian. Kaya tayo binigyan niya ng
napakarami at napakataas na panahon upang magsisi. Huwag po kayong magpalinlang mga kapatid at mga kaibigan. Sinabi po sa nasusulat na ang mga nagpapatuloy sa kasamaan ay hindi makapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Ang mga mananamba ng Diyos-Diyos, mananamba sa Diyos-Diyosan, na ribulto, nagawas kamay ng tao, ang mga matitigas ang ulo, ang ayaw sumunod sa salita ng Panginoon, mga madamot, mga sakim, ang mga mahahalay, nangangalunya, ang mga mahiling mangchismis sa kapwa, ang mga mandaraya, ang mga hindi makapagpatawad sa kapwa, mga kriminal, mga tulisan, mga kawatan, mga durugista, mga sugarol, o ano pa yung mga kasalanan na pinagagawa mo, kapatid at kaibigan. Huwag kang padaya sa iyong relihiyon o sa iyong sarili. Pag sinabi na iyong sarili na okay lang yan, o ang iyong relihiyon na okay lang, huwag kang padaya sa kanila. Dahil sinabi ng Panginoon na kung tayo'y magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan, tayo po ay hindi makapasok sa kanyang kaharian sa langit. Kaya po kami pumarito ngayon upang ipaalam sa inyo na may kabayaran ang ating kasalanan. Kung dito sa sanlibutan may kabayaran ang gumagawa ng krimen, ganon din sa harap ng Panginoon. Pero dito sa sanlibutan, okay lang, maaari mong takasan ang krimen mo o maaari mong piyansahan. Pero sa Panginoon, hindi mo matakasan ang iyong mga kasalanan. Sa Panginoon, hindi mo mabayaran ang iyong mga kasalanan. Pero kaya kanya ngayong bigyan ng awat kapatawaran. Sinabi ng Panginoon, kahit gaano karami ng ating mga kasalanan, kaya niya tayong bigyan ng kapatawaran, kaligtasan. Yan ang nais ng Panginoon na mapasa atin. Kapatawaran, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Yan ang dahilan kung bakit siya pumarito. Upang kahit na sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para sa kating kabutihan lang ang iniisip ng Panginoon. Pero hindi natin siya pinapaniwalaan. Hindi natin siya sinusunod. Mas sinusunod natin ang ating mga sariling mga gusto. Yan ang tao. Agaya noon sa panahon ni Noah, na wala pang ulan, wala pang baha. Sinabihan sila na may darating na baha, pero hindi sila naniniwala. Kaya nung umulan at bumaha ay nadala silang lahat. Naanod silang lahat. Ganon din ngayon sa ating kapanahonan. Ang karamihan ay ayaw maniwala sa salita ng Panginoon. Hindi tayo pinipilit ng Panginoon na maniwala. Nasa sa atin na ang desisyon kung maniwala tayo sa Kanya o sa hindi. Pero kung tayo ay maniwala sa Kanya, buhay na walang hanggan ang Kanyang maibibigay sa atin. Lahat dito sa mundo ay nawawala. Lahat dito sa mundo ay naglalaho. Ang iyong kayamanan, ang iyong mga pinagtrabahuan, isang idlap lang, pag may lindol, may bagyo, may baha, ang lahat ng yan ay mawawala. Wala tayong madala pag tayo ay mamatay na. Kung mayroon man tayong madala, hindi din yan makapagbigay sa atin ng kaligtasan. Walang ibang makapagbigay sa atin ng kaligtasan kundi ang bugtong na anak ng Diyos, si Kristo Jesus. Hindi sa ngalan ng kanyang ina, hindi sa ngalan ng mga santos o ng mga propeta, kundi sa ngalan lamang ni Kristo Jesus. Siya lamang po, nag-iisang man na pinadala ng Diyos na makakapagbigay sa atin ng kaligtasan. Si Kristo Jesus na pinako sa cross
Pagkatapos ng 3 araw, siya'y muling nabuhay. Kung hindi sa pagdanak ng dugo, kung hindi niya tayo pinadanakan ng kanyang dugo doon sa krus, walang kapatawaran ng ating mga kasalanan. O sa lumang tipan, ang kabayaran ng kasalanan ay dugo ng mga hayop. Dahil sa dugo, nandun ang buhay. Kabayaran ng kasalanan ay buhay. Kaya ito'y binabayaran ng dugo. Dahil nasa dugo ang buhay. Pero nung dumating na dito ang Panginoon, wala na siyang ibang alay. Wala nang ibang alay na natatanggapin ang Diyos para sa ating mga kasalanan. Hindi sa pagsimba, hindi sa pagbigay ng pira, kundi sa dugo ni Kristo Jesus na dumanak doon sa cross. Yan lang po ang makakapagbigay sa atin ng awat kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanang nagawa. At yan po ang aming iminabahagi sa inyo dito ngayon na sana inyong tanggapin. Ito po libre lang. Ang dugo ng Panginoon ay mapapasatin sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng paniniwala. Kung tayo ay may pagsisisi, paniwalaan po natin ang biyaya ng Panginoon doon sa cross. Yun po ang nandun po ang ating kabayaran para sa ating mga kasalanan. At kung tayo po ay may paniniwala, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Ang paniniwala na walang gawa ay patay sa harap ng Panginoon. Halos lahat ng tao ay nagsasabi na sila ay may paniniwala. Pero walang kabuluhan ang paniniwala na walang gawa. Ang tunay na paniniwala ay may gawa. At ang gawa na ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Pagmamahal. Yan po ang tunay na may pananampalataya. Siya ay may pagmamahal sa kanyang kapwa. Hindi niya sinasaktan ang kanyang kapwa. Hindi niya dinadarayaan. Hindi niya dinadaya. Hindi niya chinichismis ang kanyang kapwa sapagkat ito'y kanyang minamahal. Yan po ang tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pagmamahal. Pagpapatawad. Pagtulong sa mga nangangailangan. Yan po ang kalooban ng Diyos. Na tayo'y magmahalan, magpatawaran. Pero ngayon sa sanlibutan, walang pagmamahalan. Ngayon sa sanlibutan, puno ng kasamaan. Araw-araw, napakaraming pinapatay. Ganon kasama ang ating panahon ngayon, mga kapatid at mga kaibigan. Ito'y nasusulat na sa kauli-ulihang mga araw ay mga araw na napakadelikado sapagkat ang mga tao ay walang awa sa kanyang kapwa-tao. Ang tao ay walang takot sa Diyos. Ang tao ay mayayabang, mapagmataas. Ang tao ay hindi na sumusunod sa kanyang mga magulang. Ito ngayon ang ating kapanahunan, mga kapatid at mga kaibigan, puno ng kasamaan. Ito ang sinabi ng Panginoon na tanda na mangyayari bago siya babalik. Nalalapit na ang araw ng Panginoon. Pag sabihin natin matagal pa, pwede din. Pero ang buhay natin, hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo. Anytime, mga kapatid at mga kaibigan, pwede tayong mawala dito sa mundo. Wala po pinipili ang kamatayan. Bata ka pa o matanda ka na, mayaman ka o wala kang pira, may pinag-aralan ka o wala, darating sa buhay mo ang kamatayan. At darating siya, wala kang kaalam-alam, hindi mo alam kung kailan. At sa pagdating niya, sa gusto mo sa hindi, ikay kanyang kukunin. At pagkatapos kanyang kunin sa gusto mo sa hindi, ikay haharap sa hukuman ng Panginoon. Ayan po ang katotohanan, mga kapatid at mga kaibigan. Tayong lahat ay mamamatay at
pagkatapos ating mamatay, harap tayo sa Panginoon upang tayo ay kanyang huhukman. Kaya po tayo ay kanyang inanyayaan na maghanda sa ating mga sarili. Tayo ay kanyang tinatawag na magsisi at maghanda sa araw na tayo ay haharap sa kanya. Mga kapatid at mga kaibigan, wala na kaming ibang maibahagi sa inyo dito, kundi ang salita lang ng Panginoon. At kung sino man sa inyo ang nagnanais na makipag-usap o may nais itanong o kailangan ng prayers, kung ikay may mga problema, may mga kalungkutan, kung ikay may karamdaman, nais po kayo namin ngayon na ipagdarasal sa Panginoon. Libre po, walang bayad. Hindi po kami pumarito pang mamira. At aming inuulit, hindi kami pumarito pang akayin kayo na magpamimbro sa kahit anumang religion. Hindi kami naririto ngayon upang itaas ang ngalan ng religion. Hindi kami nasasakop sa kahit anumang religion dito sa mundo. Ang aming pinapaniwalaan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, hindi religion. Dahil marami ngayong mga religious na mga tao, mga relihiyoso, ang mga ugali ay mga demonyo. Yan ang ating salibutan ngayon. Maraming bumibigkas sa ngalan ng Panginoon, pero ang kanyang mga ugali ay parang mga demonyo. Walang kabuluhan ang mga pananampalataya ninyo, mga kapatid, mga kaibigan. Walang kabuluhan ang pagsasabi ninyo na kilala ninyo ang Panginoon. Sa araw ng paghukom, maraming tao na magsabi na kilala nila ang Panginoon, pero hindi sila kilala ng Panginoon. Maraming sasabi, Lord, sa iyong pangalan, kami ay nagsisimba, nagbibigay sa mga kapwa namin tao. Kami ay babahagi sa iyong salita. Pinapanalangin namin ang mga may karamdaman, pinapalaya sa aming mga demonyo. Pero sabihin lang sa kanila ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Lumayas kayo sa aking harapan, mga manggagawa ng kasamaan. So kahit ilang beses natin sabihin at kilala natin ang Panginoon, ang tunay na katanungan kung tayo'y kilala niya ba? Sapagkat hindi kilala ng Panginoon ang mga tao na nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Maraming tao sa araw ng paghukom, marami ang magsabi na kilala ng Panginoon, pero sila ay maimpirno. Dahil konti lang ang makapasok sa karya ng Diyos sa langit. Pero kami ay pumarito ngayon na may kasamang pagdarasal at hopes. Aming pag-asay, meron sana dito sa inyo na manampalataya sa Panginoon at makapasok sa kanyang kaharian sa langit. Yan lang po ang nais namin na mapasa inyo, na kayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wala nang iba pa, mga kapatid at mga kaibigan. Buhay na walang hanggan sa pangalan ni Kristo Jesus.